Mga kaibigan, ngayon pong araw na to ay meron tayong exciting na development, no? Sapagkat nakapag-set up po ako ng tinatawag nating modern irrigation system sa aking farm, no? Yung rain pipes. And ang gamit kong tubig, yung tubig na kinukunan ng mga taga-Kidapawan nung natigil yung inyong water supply, doon kayo kumukuha, doon ako kumuha ng water supply para sa aking irrigation because I set up a nursery. And now I wanted to do an experiment, no? I wanted to do upland rice farming using irrigation. Kasi siguro sa mga taga-bukid, no, nga anad sa pagtanom sang upland rice, kay balo naman kamo Pebrero, Marso, Abril amo na ang tagtalanom sang dinurado. Sang una hinumay pa, no, itong mga manami nga mga binhi sang upland rice. But the farmers could only plant once a year, no. Ang rason dala, the reason is that yun lang ang panahon na may ulan eh. So pag walang ulan, hindi ka pwede magtanim sa upland area ng palay, no. Now, ang tanong, pwede bang magtanim off season kung meron kang irrigation? Okay? So today, kasama po natin sa programa ngayon ang dating Executive Director ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice, na ngayon po ay DA Assistant Secretary for BARM and concurrent Director of PhilRice Midsayap, Dr. Sailila Abdullah. At magtanong po tayo sa kanya kung ano ang kanyang technical advices doon sa gagawin kong eksperimento sa farm ko, no, na magtatanim ako ng palay upland, no, at gagamit ako ng rain pipe irrigation system to provide water when the rice would need the water. Dr. Sailila Abdullah, magandang umaga. Good afternoon po sa Yosek Manny at saka sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon. Doc Sai, alam ko na kabisado mo ito. Question, pwede bang magtanim ng upland rice off-season kung meron akong source of water? Pwede sir. Usually yung mga varieties natin, basta available yung water, mas malaki pa yung advantage dahil during dry season mas matindi yung init ng araw, mas nakapotosynthesize yung mga tanim natin. But alalahanin natin, may mga tanim tayo or may mga palay o mga varieties na nagre-respond lang or yung kakayanan niya ay nalilimit depende sa genetics. So importanteng makita natin kung ano yung variety na mag-fit doon sa off-season na pagtatanim ng palay. So in general, sa mga palay natin, basta the more na na-expose sa sunlight with the presence of water, ibig sabihin sufficient yung water, ay mas malaki yung ani. Yun po yun. Okay. Sa PhilRice, anong mga rice varieties ang pwede sa upland rice farming? Sa ngayon, 10 varieties po ngayon ang nirelease ng National Seed Industry Council. And the latest is NSEC RC27 at saka NSEC RC29, which is widely used ngayon, even in the Visayas. It's not only sa upland, pati sa rainfed ginagamit nila yon. So, 10 sa ngayon, kumpara doon sa irrigated, napakarami po yung irrigated natin, nasa more than 300 sa ngayon. Itong mga rainfed na to, itong mga upland varieties na to, under favorable condition, pwede po itong kumuha sila ng 4 tons, 5 tons. Meron pang record na umabot siya ng 7 tons. Anong variety yung nagka 7 tons sa upland? RC27, sir. Umabot yung RC27. Kamustang eating quality? Okay naman ang eating quality, sir. Generally, sa
sa upland rice, except for a few varieties like yung Apo na medyo matigas, the other varieties ay okay siya. Yun yung isa sa mga ano sa upland kasi kokonti nga lang mag-ani, dapat quality yung bigas at na makatay. Doc Sailila, no? I know you're a plant breeder. Breeder ka ng palay, no? And yung mga RC varieties natin actually are inbred varieties. Ano ang parent varieties noong RC27? Generally, yung ginagamit natin na parents niya ay yung merong tolerance sa drought at saka high yielding na parents. Yun po yung usually na ginagamit natin para mag-fit siya or adaptable siya doon sa upland condition. Generally ang breeding situation sa Pilipinas ay good by good. Ibig sabihin, yung maganda na i-cross mo sa isang maganda, pero meron ka lang idadagdag na trait or trait noon dun sa previous. So yun po yung general na ginagawa natin. So for example, kung gusto nating yung 160 dagdagan natin ng drought NSEC RC10, so pwede natin i-breed doon sa upland variety na para ma-transfer yung tolerant doon sa 160 na pwede siyang gamitin doon sa upland rice program. Dr. Abdullah, meron tayong mga traditional upland rice varieties, hinumay, dinorado. Sa inyo sa Maguindanao, di ba meron din kayong tinatanim sa upland? Ano bang variety 'yon? Merong yun sir, yung hinumay ang alam ko meron pa nga B3 noon. Oo. Matandaan nyo, may mga B3 but mostly, especially dito sa mga Salanao, mostly ay dinorado. Milagrosa. Milagrosa. Yung pinkish kasi, yung dinorado kasi na original, medyo pinkish yun. Oo. Now, ngayon kasi maraming version ng dinorado. Kung matatandaan nyo, merong pinkish, merong white. Characteristics po ng dinorado na tinatawag natin na meron siyang jumping gene. Hindi siya uniform talaga kasi yun yung survival mechanism niya. Kung uniform, pag tinamaan ng drought, matatanggal yan sa natin, sa ecosystem. So every now and then, nagbabago yun. Parang, kung titingnan mo, parang mix. Kaya merong mga dinorado na nag-evolve na may mabango, merong maputi, merong pinkish. So part po ng mechanism yan. Kahit na gaano mo ka-purify ang dinorado, hindi mo po mapupurify yan because of the characteristics na sinatawag nilang jumping gene. Nagbabago siya. Kada natatanim mo, pag may mga encounter sa drought, nagbabago siya. Ano ang genetic limitation ng dinorado sa productivity? Ang dinorado ay kahit na gaano mo kadaming abono or ibigay mo yung magandang environment, mababa siya umani. Mataas na yun, maka 4 tons. So yun ang limitation ng mga traditional varieties natin. Unlike itong mga modern varieties, ay ang terrains nila ay yung mga umaabot under experimental trial, umaabot sila ng 7-8 tons yung yield. But during the course of adoption na doon na sa field, doon nagkakaroon ng gap between the experimental yield at saka yung actual yield ng mga farmers. So maraming factor doon. Maaaring yung water, maaaring yung fertilization, so weed management, among others. Okay. In the meantime, Dr. Abdullah, no? Meron na akong ipapakita, no? You remember, no? Kasi magkasama tayo sa DA. When I was Secretary of Agriculture, you were my Executive Director of PhilRice. I got you from Midsayap at ikaw ang pinakaunang Maguindanao o Bangsamoro na naging director ng Philippine Rice
Research Institute. And I have to tell you publicly, that I really admire your leadership sa PhilRice, especially your competence and your honesty. And dapat kang pamarisan ng ibang mga public officials. Unfortunately, pag resign ko, mukhang nawalan ka rin yata ng gana. And you decided to come home to Midsayap, no? Sige lang, pero ang ating pag-ibig sa pagtatanim ng palay, actually, at saka agriculture, ay hindi magbabago yan, no? So, you remember, I introduced an innovation in Philippine agriculture. And you know what that is? Solar-powered irrigation system. You remember that, right? Yes, sir. Okay. Now, etong pag-uusapan natin ngayon, yung epekto nitong technology na to, na although meron pang hesitance on the part of some policy makers sa gobyerno, yung solar-powered irrigation system ay tinitingnan ko na malaki ang impact sa food security ng ating bansa, no? So mayroon lang akong ipapakita na video na actually video ito na kinuha nung ako pa ang DA Secretary, and we will show this coverage of the inauguration of at least 2 solar-powered irrigation systems para maintindihan ng ating mga listeners at saka mga viewers sa Facebook at saka sa live streaming ng DXND kung ano ang setup nitong solar-powered irrigation system. Are we ready? Ready ba tayo? Okay. Ito po yung dalawang video, no, na ipapakita ko showing the solar-powered irrigation system. Wala pa? Okay. Are we in now? Okay. Very good. Sige. Go ahead. Now, okay. Ang solar-powered irrigation system actually, inintroduce ko sa Department of Agriculture in March of 2017. Ang nakakatawa dyan, yun pa mismong taga Cotabato ang sumira sa programa. Sinasabi nila, kinakantyawan nila ako na hindi daw gumagana and so on and so forth. No? And you know, it pains me because hindi natin maialis pa yung politika sa yung development program. Anyway, ito yung coverage nung ginawa natin sa Lumban, Laguna. Ito yung pinakaunang fertigation system. Ang ibig sabihin ng fertigation system, magkasama yung irrigation sa fertilizer distribution, no, sa isang irrigation system. At ito po ay kinuha natin sa Lumban, Laguna, kasama si Mayor Obatay ng Lumban, Laguna. Hindi nyo ma-share? Okay. Meron tayong konting technical problems. But anyway, ang Dr. Sailila Abdullah, no? Are you still around? Yes, sir. I'm Okay. here. All right. Now, yung irrigation system, kapag na-apply natin sa upland rice, do you think we will be able to plant twice a year? Yes, sir. Kung may apply to sa upland, kahit na baka mag 3 times or 5 times pa in 2 years. Really, ha? Tingnan mo na, Yeah. tingnan mo natin tong video ng fertigation system ng Israel, no? Na tinayo nila sa Lumban, Laguna. Wala. Naglisod in tao ng akong mga technical people, no? Anyway, ang fertigation system actually, combination, yung word na fertigation, combination ng fertilizer sa irrigation. Ito po develop ng Israel. Hindi ka na kailangan pang magsabog ng abono. Hindi ka na kailangan magsabwag pa sa abono.
ang ilang irrigation system may tangke. Kung diin ginahalo ang abono sa tubig, measured, no? According to the requirements of the soil, very scientific, and ginabutang sa tangke ang abono, and then agyan sang tubig, ang tubig mismo ang magdala doon sa field, no? So even ang application ng fertilizer, because of the fact that yung tubig ang nagdadala doon sa field, no? So ang tawag nila diyan, it's called the fertigation system. Engineer Rinaldo Borda, you were involved sa solar irrigation programs ng DA when you were still with DA. Were you able to study the fertigation system, and ano ang views mo sa programang ito? Hello. Okay. For me, sir, if the solar fertigation system is very, tawagin kong sa atin, very functional talaga siya in terms of kuan ng mga crops. Kasi yung fertilizer mismo is nahalo na natin sa tubig, tapos papunta natin yung tubig sa ating mga taniman o palayan, in which equal distribution of water. So ibig sabihin, lahat ng kailangan ng nutrients ng palay natin is nandun na lahat, kasi yung fertilizer natin is stirred mix doon sa tangke, in which lalagyan natin ng pump para yung pressure niya is talagang pupunta talaga doon sa crops natin, in which the fertigation system is a good system which could be applied in our... Okay. So ang advantage, sinasabi mo, advantage ng fertigation system, since hinahalo sa tubig yung fertilizer, Yes, sir. even ang distribution, unlike sa kung magsabog ka lang sang abono, may mga areas kung kaisa nga hindi maigo sang abono mo. Tama ba? Oo, sir. Okay. So because of the fertigation system, perfect yung application ng abono and equal yung distribution ng abono all over the field, because yung water, yun ang mag-distribute ng fertilizer. Yes, sir. Direct talaga sa plants or crops Okay. natin. Ben Sotito, no? Ikaw ang expertise mo is rainmaker irrigation system sa nursery. You worked in Sabah, Malaysia sa oil palm nurseries. You worked in rubber nurseries. Yung atin bang sineset up ngayon na rain pipe system sa ating gagawin na trial for upland rice farming, will it serve the purpose? Mayong udto sa tanan sa nagapamati sa programa ni karon. Sa ngayon, sir, yung tanong mo, sir, maganda talaga yung sitwasyon mangyayari yan. Yung lahat na nagagawin natin para sa rice irrigation natin, yung ano ang kailangan ng tanim na palay na itinanim natin, masusuplayan talaga ng water pipe irrigation natin. Complete yan, sir. Kung halimbawa pasok ang fertigation at itong water system natin, kung ano ang kailangan, mabibigay talaga natin. At iba talaga yung magiging resulta ng tanim, sir. Kasi kung ano ang kailangan, nandyan siya. Anytime ang gusto ng tanim ng tubig, mabibigay po natin. Okay, very good. Balik ako kay Dr. Sailila Abdullah. Doc Sai, yung collaboration natin ngayon doon sa aking private na experiment, which I believe would have a huge impact on upland rice farming. Kasi para sa kaalaman po ng ating mga taga-subaybay sa ating programa, ang totoong magsasaka. On my own, actually, I started with the help of these two gentlemen, si Engineer Rinaldo Borda, who is an agricultural engineer, no? At saka si Ben Sotito, isang expert sa rain pipe irrigation system. Meron po akong area doon na bakante, siguro mga 1/4 hectare. 1/4 hectare. And I decided, since available yung tubig ko, I decided to start a study. Pwede bang magtanim ng upland rice, no? Using fertigation or irrigation system. So, nag-uumpisa tayo ngayon, but I decided to engage Phil Rice because gusto kong maging scientific yung approach, hindi yung pabara-barabay, no? So I would like this to be documented, and in fact I've invited
Dr. Sailila Abdullah, and he sent two of his men, no? Si Dr. Abdul Kadil Umal at saka si Mambeng Tabinil, no? At silang nagpunta sa farm ko. Inaantay lang natin na medyo huminto ng kaunting ulan para lang ma-rotavator natin yung area at ma-broadcast yung binhi, no? Ang gagamitin natin binhi actually is a new hybrid rice variety. Ito po ay galing sa US Seedworks, and ang tawag nila Tatag 82, TH82, no? And ito, ang sekreto nitong hybrid na to ay pwede mo siyang itanim broadcast na wala pang ulan. So pag broadcast mo, mag-antay ka ng ulan, pag ulan tutubo siya, no? And ito walang irrigation. So pwede siyang ayun na, ulan. ang sekreto nito na tutubo siya maski walang irrigation, no? So ang gagawin natin ngayon, etong gagamitin natin kasi gusto kong ma-discover kasi doon sa mga experiments na ginawa nila Jimmy Tulang, nila Remus Morandante ng Seedworks in cooperation with DA Region 12 pa nung araw, si Director Mila Casis, umabot ng mga 10 metric tons per hectare yung kanilang production sa TH. Now, can you imagine, kung halimbawa magamit natin yung hybrid na yan sa taasan, na ang pagtanim ay suportahan ng regular na irrigation system, rain pipe, no, or sprinkler system. Can you imagine kung ang isang farmer ay makaproduce ng upland, maski 6 metric tons na lang, twice a year? Can you imagine the contribution of that, no, to our food sufficiency program? So, Dr. Sailila Abdullah, ano pang kailangan natin gawin para maging scientific yung ating study na gagawin doon sa ating upland rice farming using the fertilizer? Po yung isa sa dalawang units ng solar powered irrigation system. O sige na, i-air mo na yan. Teka muna, Dr. Saya, nakapasok na yung video natin from Lumban, Laguna. Sige. Okay. Oh, nawala na naman. Oh. Sige, pwede na i-play. Sa dalawang units ng solar powered irrigation systems na ipinatayo ng LR Group of Israel as a goodwill gesture para sa Department of Agriculture when I was still Secretary of Agriculture. Ito po ay kompleto na, may fertigation, may tangke doon, at kaya nang isabay yung paglagay ng abono sa pagdaro ng tubig. And according to Mayor Rolando Batay, ito po yung Mayor ng Lumban, Laguna, na recipient ng projects na ito, ay napaka-efficient nito. So ito, Mayor, ang setup na ito, ilang hektarya ang nako-cover nito? Almost 32 hectares po. 32 hectares, no? And masaya naman yung mga farmers natin. Oo. At lahat po ng pag-ibig na yan, kung dry season, ay nanggagaling po dito ang tubig. Oh, okay. So our farmers now are able to plant twice a year? Oo. Very good. So ito po yung mga taga-DA na dati ko mga kasama at katrabaho. Ngayon ay magkahiwalay na tayo. Pero ganun pa rin ang ating layunin, no, na paunlarin yung buhay ng ating mga magsasaka through modern technology. So nandun po yung tangke, yun po yung fertigation tank, no? At yan po ang nilalagyan ng abono kapag mag-a-apply sila ng abono. And ito yung tangke, no? Ito yung selyo ng LR Group na gumawa po ng project na ito. And I really would like to thank them for doing this, no? While I'm no longer Agriculture Secretary, binisita ko po ito sa Lumban sapagkat gusto po nating gayahin ito sa Mindanao, no? Pero ibang sistema. Hindi na po tayo aasa sa pondo ng national government or ng loan ng Israel, pero pwede pa rin natin gamitin yung Israeli technology by working together with the Development Bank of the Philippines para po sa ating direct loaning program sa Mindanao Development Authority initiated Mindanao Water Supply Program.
Mula po sa Lumban, Laguna, ako po si Secretary Manny Piñol. Nagkasabing lahat ng problema ay maparaan kung Okay. kaya nating Thank you. lakarin ng malalayong lugar. Masyadong malakas yung hangin kaya maingay yung video eh. Sa gilid po yan ng Laguna Lake actually, no? And pinuntahan natin yan, di ba? Yes. Borda, no? So, yun po yung isang example ng fertigation system na tinayo ng Israel, no? Now, ang ating pag-uusapan ngayon, etong technology ng solar-powered irrigation at saka fertigation, no? Dr. Sailila Abdullah, with the introduction of solar irrigation and the fertigation system, ano ang tingin mo magiging impact nito sa rice industry ng Pilipinas? Ang upland natin ay isa sa mga relative to production ay napakababa. Karamihan ay marginal. Pag nag-harvest sila, parang source ng pagkain lang. Kukunti lang yung magbebenta talaga because the price is hindi ganun kataas. Now, if we increase the yield of these farmers through the solar or or fertigation, maaaring malaki ang may ambag natin or may ambag sa ekonomiya. In the past, gusto ko lang magsalaysay konti sa upland kasi in the past, yung upland ina-address yun ng field rice and other, kasama ang UPLB before. But after some review by the sabihin natin na itong mga economic advisors, ang unang tanong ay ano ang contribution relative doon sa GDP. So kung titingnan talaga natin sa ngayon, napakaliit yung contribution ng upland rice farming lang. So it was set aside, the program for upland was set aside, at ang ginagawa ngayon konting-konti na lang, parang hit and run na lang doon sa upland. Now, if we support yung upland rice farming, maraming magiging contribution on top of doon sa increasing yield. Makaka-contribute ito doon sa food security natin. Pangalawa, yung farmer mismo, alam mo sa upland, kung hindi ka nakaranas doon sa upland, kung gaano kahirap sa upland yung it will reduce eventually relative yung mga minor conflict, rebellion, etc. Yun yung perspective natin pag medyo maganda na yung kita ng farmer mag-iba na yung perspective. Pwede nang mag-aral yung mga bata among others. So, kung kaya natin at ang tanong ngayon ay palagi lang tinatanong kasi, is it worth the investment ay nakukuha kung isusupport yung upland rice? Is it worth? But ang pinag-usapan ay yung food security, no matter gaano ka ka-invest, kung kailangan, because rice is not only political commodity dito sa Pilipinas. Aside from being political, yung iba dito ay na-affiliate sa anong tawag din, other factor. So kailangan suportahan yung dito sa upland. Gusto ko lang po magdagdag doon sa advantages ng fertigation. In the past, comparing with the past, yung over-broadcast at saka banned fertilization, yung fluctuation ng nutrient concentration sa soil ay nami-minimize natin yon. Ibig sabihin, even yung distribution, yung sinabi kanina. And then, pangalawa, yung precise yung paglagay ng fertilizer. Kung ano lang yung kailangan. Sa ngayon kasi hindi ganun yung fertilization natin. Basta mag-apply ka na lang ng urea, ganito, ganyan. And then on top of that, remember na yung fertilizer natin ay merong filler. Alam niyo ba 'yon? Yung fertilizer kasi may filler 'yan. Hindi yung filler na 'yan ay 50% of that, yun lang yung kakainin yun lang yung abono. Doon sa 50% na 'yon, hindi pa ma-absorb ng
tanim yon dahil merong tinatawag na leaching. Pwedeng ano siya, pwedeng mawala. So, yun ang mga advantages. And then pwede kang mag-apply ng fertilizer throughout the irrigated soil volume. At saka ito ay readily available ng plants. Tandaan po natin na kahit na ito po yung mga misconception in general sa fertilizer, organic at saka inorganic. Kung lahat ng tanim, kakainin niyan or i-absorb niya through inorganic. Hindi po inorganic form or ionic form, ika nga nila. Hindi po ma-absorb ng tanim yan kung hindi na-convert into inorganic form. Yung mga readily available ngayon na ina-apply natin, ayan ay inorganic form. Kaya mabilis yung response nung tanim. Kuha niya kagad, magbabind kagad yun. Samantala doon sa organic, i-convert pa niya from organic into inorganic bago niya pwedeng magamit. So yun po yung natin. Kung nasa tubig na yung abono, mas efficient yung pagkuha nung palay doon sa abono. Therefore, maaaring mag-translate ng high yielding or yung potential ng isang variety ay pwede niyang ma-attain kasi very efficient siya. So yun lang po. Now, doon sa experiments, sir, ang gagawin natin ay mag-establish tayo ng 2 sets. Yung isa, merong nag-apply tayo ng water, yung isa ay rainfall. Pero maglalagay po tayo doon ng rain gauge para malaman natin kung ilan yung volume ng tubig na pumapasok. Kasi baka mamaya, puro ulan ng ulan, nag-compare mo yung isang variety at isang variety, baka walang kaparehas. Yun pala, kasi puro ulan ng ulan. Magandang experiment kung yung hindi masyado maulan. Okay. Yung isa, i-provide mo ng ulan, makikita mo talaga yung difference. Definitely. So yun po yung style natin doon na gagawin. Okay. Alam mo, Doc Sai, excited ako sa experiment na ito eh. Kasi can you imagine, alam ko, nung araw, Banisilan, Alamada, Bandang Carmen, Arakan, Antipas, Magpet, Upland, President Rojas. Yan yung mga areas na nagtatanim ng upland rice, Dinurado, and everything. You know, I'm excited because if we could introduce etong tinatawag nating irrigation system to the upland areas, maybe using solar-powered irrigation or maybe even ram pump, no? Can you imagine kung ang isang pamilya na merong 1 hektarya makapagtanim twice a year ng palagay natin Dinurado na lang, no? And he would see sufficient yung tubig at saka may technology sa fertigation, aani siya ng 4 na tonelada sa bawat hektarya. Can you imagine, that's 8 tons every year kung twice a year sa makapagtanim. And kung halimbawa sabihin natin na mga 50% ang recovery niya, meron siyang 4 tons na bigas every year, more than enough to feed his family for the whole year, no? So ito yung dito ako excited, Doc Sai, and publicly now I am asking Phil Rice Midsayap kung gusto nyong makipag-engage sa Mindanao Development Authority. Tapusin muna natin tong experiment ko na sarili dito sa my farm ko. Para pag nakita natin na successful, let us radiate this in other upland areas of Mindanao. Sapagkat ako'y naniniwala na napakalawak ng upland areas ng Mindanao for upland rice farming. Huwag na tayong mag-ambisyon ng malaking produksyon. Ang atin lang is to be able to produce enough rice for the upland families, no? Families in the uplands, na hindi na sila kailangan pang bumababa sa palengke at bumili ng bigas galing sa Vietnam, no? Or galing sa Thailand, no? Imported na bigas, no? Because they could produce their own rice. Yun ang aking offer sa inyo, Dr. Sailila Abdullah. Sir, we are very willing to join this campaign. In fact, during your term as secretary, meron kayong inutos sa amin noon na gumawa ng experiment relative doon sa drip irrigation.
and we immediately made the proposal at pinunduhan ng BAR. So ngayon, meron po tayo ngayong drip irrigation na model na ginagawa sa Pigkawayan. Saan sa Pigkawayan? Sir, doon sa Rinabon. Rinibon. Rinibon. Doon natin ginawa using ramp pump. Okay. And then merong tangke, and then tinitingnan natin yung hindi na kailangan ng motor. Hindi na kailangan ng gravity. Kasi yes sir. Yung yung gravity na lang yung nag-ano. So actually, noong pinropose namin yon ay for Mindanao lang sana. At nakita ng BAR na sabi nila bakit Mindanao lang during the review. So meron din sa Luzon, ginawa sa Luzon, dalawa sa Luzon, tapos isa dito sa Mindanao na nasa Pigkawayan. So it's still on their way pa ngayon. Yung mga expert namin ay unfortunately because of the COVID-related problem, medyo na-restrict yung biyahe. But by June... So may pondo na hindi pa na-implement, ha? Yes, sir. May pondo na, sir. Actually, nabili na lahat ng kailangan. Kailangan lang namin yung expert na magbe-measure doon sa, alam mo na, kasi since through gravity, para maganda yung pagka-level, baka mamaya doon mahulog sa ibang portion, dito sa portion wala. So yun ang kailangan namin. Hopefully by next month, ma-establish na namin ito doon sa Renibon yung experiment. At pwede natin gamitin yon as method doon sa fertigation. Pwede natin ilagay na yung fertilizer na requirement in the form of liquid form or solid form na fertilizer. So yun lang po yung natin. Alam mo yan ang mahirap sa gobyerno, Doksay. Kailangan mong this is something I would like to explain, no. Kasi minsan sinasabi ng mga tao napakabagal ng gobyerno. Wala tayong magagawa, may proseso kasi. Hindi na sila pwedeng mag-shortcut. Like say for example, bago ka makakuha ng pondo for a project, halimbawa ngayon, anong buwan ba ngayon? Mayo. Ngayon nagpe-prepare na for budgeting ng 2022, no. Kapag hindi ka umabot, mga bandang July ka na magkaroon ng identification ng programa, 2023 na ang project mo. Even if you have the budget now, hindi tulad ng private na halimbawa, tulad kayo na Engineer Borda, hindi magkasya yung ating tubo, yung fittings. Ito pera, punta ka doon sa may insik, magpakuan ka, magpatorno ka, magpa-fabricate ka. Hindi ganun sa gobyerno. Sa gobyerno, bago ka magpag-fabricate, magkuan ka muna, mag-canvas ka muna, mag-request ka muna ng quotation, ikot ka ng ikot. Samantalang kung private, pag nakita mo na mali yung tubo mo, punta ka lang uli sa insik, bili ka, then mamayang hapon kakabit mo na. So that is the advantage of a private initiated experiment like what we are doing now, no. Uunahan pa natin yung ipinag-utos ko noon, no? Ako pang DA secretary na I resigned 2 years ago, no. So hindi pa na-implement hanggang ngayon because of that process. Ang ginawa ng PhilRice, humingi mo na silang pondo sa Bureau of Agricultural Research, and then from BAR, gumawa ng procurement. And until today, 2 years after I issued the order, hindi pa na-implement yung programa, although naandyan na yung mga materyales, naandyan na yung pondo, kasi nagka-COVID, no. Pero sa atin sa Cebuano pa ang tawag sa inato nga style, walang COVID, no. Bili ka doon. Bili ka doon tubo sa may palengke, may tindahan sa may insik, no. And then sir, hindi magkasya yung fittings natin. Isauli mo doon, magpakuan ka, pagpaturno ka, no. That's not possible in a government procurement, no. So yan po ang gusto ko maintindihan ninyo. That's why I would prefer that experiments like this actually are conducted by private groups, sapagkat hindi tayo constrained ng government procurement processes, saka auditing procedures, accounting procedures, which actually slow down everything, no. So I'm happy that Dr. Sailila Abdullah has accepted my challenge, no. Ang gawin natin ngayon para hindi tayo ma-impede, no. Mag-i-engage lang si Minda sa isang farmers group. Doon namin ibababa yung pondo para yung ating procurement, si farmers group nang magpo-procure,
at hindi natadaan pa sa proseso na mag-bidding pa, may canvas pa, and so on and so forth. And I would like this experiment, Doc Sai, no, to be initially undertaken sa bandang Arakan, Upper Rojas siguro, Magpet, Upper Matalam, yung mga dating traditional na upland rice areas, Carmen, Alamada, Banisilan, and even Pigawayan, no? Para matestingan natin tong programang ito, konti-konti lang. And hopefully, when we are able to establish this, we will be able to prove that through resourcefulness, no? Kaunting imagination lang. Ang governance naman, imagination lang yan. Okay? So, Dr. Sailila Abdullah, I would like to thank you for joining us today and for giving us a clear perspective of the potentials of upland rice farming, not only in Mindanao but in the whole country as well. Importante lang dito yung presence nung at saka availability ng tubig which could be provided by modern irrigation and fertigation technology. Dr. Sai? Okay, thank you, sir. But before I end, gusto ko pong magpasalamat publicly for the trust and confidence when kinuha nyo akong executive director ng PhilRice. It's a great experience. And when you left, of course, ganun din tayo. I also left. Ganun yon. And again, maraming salamat. We look forward for the implementation of the upland irrigation, especially dun sa solar. Marami pong salamat. And for our part, titingnan namin because we also need budget for mobilization. I-try namin mag-secure from our own PhilRice para wala tayong problema sa relative dun sa mobilization. Thank you very much. And Salamat, good Doc Sai. afternoon.